May tanong sa akin, "Hello po, Boss Rai. Bago lang po ako dito sa page nyo. Nakita ko po kasi mga videos mo sa TikTok, kaya nagpunta ako dito sa page nyo. Hihingi lang po sana ako ng advice. I'm a victim of OLAS. Nagsimula sa maliit na utang hanggang sa lumaki. Tapos nung wala na akong pangbayad, may natatanggap akong mga text message na kapag hindi ako nakapagbayad sa binigay nilang oras, contact nila lahat ng contacts ko at gagamitin nila ang ID at face recognition ko. Ipo-post din nila ako sa social media na nakahubad para daw makita ng kamag-anak at pamilya ko. Isesend ko po ang screenshot message nila sa inyo at sana po mapansin nyo ito." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita nyo ho. So, yan ho yung lagi kong binabanggit po sa inyo, no, na hindi talaga sila marunong, no, dun sa tamang pamamaraan ng pag-utang. Dito sa video natin, i-explain ko kung bakit. Kasi, kagaya ho nung sinabi nung ating nagpadala nung mensahe, nagsimula siya sa maliit, palaki. Tapos nung inabot niya na yung limit niya talaga, ayun na, kung ano-ano na po yung pinagagawa sa kanya. Dito po sa ating video, alamin po natin ngayon kung totoo po ba yung nilalaman po nung mensahe na pinadala po sa atin at ano po ba yung po pwede nating gawin, no, para po kahit papaano maibsan yung nararamdaman po nating anxiety at depression dun sa mga kawalangyaan, itong mga bugo katabusado online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at sa pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad po na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pampautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe ng ating pong manonood. Okay? So, una po sa lahat, maraming salamat po, no, sa panood nyo po sa aking mga video at sana po kahit papano nakakatulong naman, no, kahit papano yung aking mga ginagawang video. So, una ho sa lahat, to, sabi nga ninyo biktima rin kayo nitong mga OLA. Sabi nyo nga, nagsimula kayo sa maliit na utang, no, hanggang sa lumaki. So, ito yan. So, ito ho yung lagi kong sinasabi, no, kadalasan, lately, na ito po yung ginagawa nilang diskarte. Nanghuhula ho kasi yung mga yan. No, lahat talaga bibigyan. Okay? Ang gagawin, magbibigay na maliit, pagka nakabayad, o lalakihan konti. Pag nakabayad, lalakihan ulit ng konti. Pagkabayad, ganun ho yan. Hanggang sa ma-reach nyo ngayon, yung sukdulan. Diba? Hindi na kayo ngayon makakapagbayad. Okay? Yan ho yung epekto ng walang proper credit investigation, verification, at evaluation. Kaya ho sinasabi ko sa aking mga video lagi, diba? Hindi ho dapat sino-shortcut yan. Okay? Wala ho ibang way para paigsiin yan eh. Ano po? Kasi pag hindi nyo ho ginawa yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, wala hong pupuntahan. Ganyan po. Puro perwisyo lamang po ang aabutin po natin. Kasi bakit? Trial and error ang mangyayari. Diba? Pahihiramin kang 500. O makakabayad ka ngayon. Pahihiramin ka 1,000. Makakabayad ka ulit. Diba? Pahihiramin kang 2,000. Makakabayad ka ulit. Paano kung pahihiramin kang 3,000, hindi ka na makabayad? Kasi nandun ka lang pala sa 2,000 yung limit mo. Hinulaan kasi lang nila eh. Hindi lalagan nila inalam, no? Kung hanggang saan lang talaga ang kakayanan nyo magbayad. Di po ba? So, sana po naiintindihan na ngayon, no? Kasi di ko naman sasabihin sa inyo rito na tama yung ginagawa ng mga bangko, ng mga lending at financing na talagang may mahaba yung yung panahon na gugugulin. Di po ba? Kasi may proper credit investigation po dapat, no, na nangyayari diyan para magawa yung tamang evaluation. Kasi yung iniisip po ng mga
legitimate na nagpapautang is kayo rin po or tayo na consumer. Yun ang hihiram. Kasi po, bakit tayo pa, halimbawa na lang po, bakit tayo pahihiramin ng bangko? Di po ba, for example, nag-request tayo 20,000. Bakit po tayo pahihiramin ng 20,000 kung alam po ng bangko na hindi pa natin kayang bayaran? Di po ba? Ay, yun, doon po pumapasok yung credit investigation, verification, tsaka yung evaluation. Hindi po pwedeng alisin yun eh. Itong mga bugo katalbusadong online lending apps, inalis yun. Di po ba? Para saan pa hinihingi nilang information sa inyo? Di ba? Yung pangalan, address, saan nagtatrabaho at kung ano na pa, tas manghihinging ID. Di po ba? Alam niyo po ba kung para saan? Para pantakot sa inyo. O di ba? O which is yun yung ginagawa sa inyo ngayon, di ba? Sabi ho dun sa mensahe, di ba? O yung daw nyo, yung photo po ninyo, o yung facial recognition ninyo, o i-alter yun, di ba? Gagawin, nakahubad ang ilalagay, para daw mapahiya. Kasi yan lang naman ho ang alam niya mga bugok na yan. Hindi naman ho alam yan, kumbaga walang alam talaga sa paniningil niya mga bugok na yan. O. Kaya ho, ako ho sa inyo lagi kong sinasabi, kung gusto niyo ho talaga manghiram, nandyan po sa aking description box, yung list of mga lending companies and financing companies. Okay? Hanapin niyo ho dyan kung saan ho talaga. Kasi mas mainam ho talaga naman kung sa bangko, sa lending, o sa financing kayo manghiram eh. Di po ba? Bukod ho sa malaki-laki na mahihiram ninyo. Yung amortization po niyan, equal. Hindi ho kagaya sa mga bugok na to. Diba? I-advertise nila. Up to 90 days, up to 120, diba? Oh. Pagputok ho ng bola, 7 araw. Asan yung 90 days doon? 7 araw. O sige, ma-approvean ka man sa 90 days. O 3 buwan. Pero sa ika-7 araw po, 90% nung loan kailangan bayaran nyo. Yung 10% hahatiin pa sa 2 buwan. Ibisira ulo, diba? O, tama po ba yun? Hindi ko alam kung saan pong natutong yan eh. Lending niya mga yan. Oh. Ng kamote. Kaya ho ako lagi kong sasabihin, uulitin ko po, doon ho kayo sa mga legitimate na lending financing at bangko manghiram. Okay, meron ho tayong mga kaibigan na nagre-reviews. No? So doon ho kayo manood. Kasi ho ako, hindi ho ako magre-review. Marami pa rin ho ako nare-receive na message. Paki-review si ganito, hindi ho ako nagre-review ng ganyan. May nagtatanong ho, legitimate ba si ganito? Nakita nyo ho, tinatakpan ko. Okay, hindi ko ho kasi po pwedeng sabihin sa aking mga video yung pangalan po ng mga bugo katabusadong online lending apps. Dahil ako ho ay naghahanap buhay, no, sa parehas kong industriya, sa lending po, no? Kaya hindi ko, baka mamaya kasi magkaroon ng conflict of interest eh. Sabi, sinisiraan ko lamang sila. Okay? Ayoko kung magkaroon ng anong ganon. Pero kung sasabihin nila, papatunayan ko naman, wala namang problema eh. May proof naman ho tayo, di ba? Kaya lang, ayoko lang ho talaga ng abala dahil naghahanap buhay ho ako eh. Meron ho akong day job. Kaya ako ho ginagawa yung ganitong klase ng video is para kahit paano makatulong po ako na maibsan po yung mga problema po ng mga nabibiktima nitong mga bugo katabusadong online lending apps. No? So kung gusto nyo pong manood ng mga reviews ng mga legitimate na nagpapautang, nandyan po si Ate Red. Okay? Nandyan po si Kajani, si Tim Marcos, si Pat Quinto, si Mami Yam. Okay? Yan po yung mga kaibigan po natin na talagang gumagawa ng legitimate na na review. Sila ho mismo sinusubukan nila. Personal po nilang yan. Karanasan. Hindi kagaya nung iba. Mario Joseph, kinukuha dun sa kung saan-saan lang. Puro panggap. Kaya ho ang pakiusap ko sa inyo. Kung hindi naman ho talaga kailangan, wag ho muna kayong manghiram. Kasi ho, pag nanghiram kayo sa mga bugo katabusadong online lending apps, ito po ang gagawin nila. Tingnan nyo ha. Totoo yan. Yung ID nyo, tsaka yung facial recognition nyo, gagamitin nila sa kawalang yan. Totoo po. Marami na hong mga nag-message sa akin. Raw ho,
ina-alter yung muka, lalagyan ng hubad na katawan. Ipo-post kayo niyan, hindi sa social media mismo, no? Doon sa mga pages na mga buy and sell, doon sa inyong lugar. So, kung may mga nakakilala sa inyo, mapapahiya kayo ngayon. Di po ba? Tatawagan po yung mga ninakaw nila doon sa inyong contact details. Yan po ang mga kawalangyaan niya mga yan. Ipapahiya kayo. Biruin nyo, walang kinalaman sa utang sisingilin. Sisingilin yung mga nasa contact list ninyo. Kasi nga, hindi raw kayo sumasagot, hindi raw kayo... kung hindi naman, ito lang ho yan eh. Wala naman ho siguro nang hihiram ang hindi sasagot sa tawag. Di po ba? Kung tama yung pamamaraan ng paniningil. Inunahan kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps na ito ng pabalagbag na salita, pabalagbag na tawag, pabalagbag na mensahe. Diba? Maski man ako, pag dinampot ko yung telepono at binalagbag mo agad ako, minura mo agad ako, sa susunod hindi na kita sasagutin. Diba? Ba't ko i-stressin ang sarili ko sa'yo? Diba? Nang hiram ako kasi kailangan ko ng pera. Yes, nakatulong ka, pero hindi dahilan yun, no, para maltratuhin mo ang isang tao. Para walang yain mo. Okay? Sana lang po ulitin ko ha. Doon po sa mga nakahiram na sa mga bugo katabusadong online lending apps, pagtuunan nyo po ng pansin kung ano po yung kontrolado ninyo. Okay? Ang kontrolado po ninyo, syempre yung sarili ninyo. So, pakalmahin yung sarili ninyo. Kumbaga, kung ano man yung usual yung ginagawa before, bago pumasok yung mga bugo katabusadong online lending apps, gawin nyo. Mamasyal kayo. Diba? Kasama nyo yung pamilya ninyo. Magtrabaho kayo ng maayos para mapag-ipunan nyo yan at mabayaran. Kasi hindi ho mabubura yan. Wala hong ibang makakabura ng utang ninyo kung hindi kayo lamang po. Kasi kailangan bayaran yan eh. Pag nabayaran niya, mabubura yan. Doon lang ho matatapos yan. Huwag kayo maniniwala sa mga nagme-message or nag-comment sa mga videos po ng mga gumagawa ng ganitong klaseng ano. Kasi ang kalimitan pinupuntahan ng mga walang yang bura-buragang, nagko-comment ho doon sa mga gumagawa ho ng content na kagaya nito sa OLA. Oh, ako ho yung sa TikTok ko, nako po. Kaya ho yun, tinanggalan ko na ng comment. No, kasi ho, doon sila nagpupunta. No, at ang dami ho nabibiktima. Ayoko naman ho ako yung maging daan nila para makapambiktima sila. O nakita nyo, di ba, ginamit din yung video natin. Inalter ng AI yung aking boses. Ginagamit yung video. Talagang ho yung video ko ginamit, iba lang ho yung lumalabas sa bibig. O ganyan kawawalang yayang mga yan. 'Di ba? Kaya ulitin ko po. Huwag niyo na ho silang tangkilikin. Kasi hindi ho matatapos yan. Nandun na ho ako. All the efforts, no, ginagawa ho ng ating mga sangay ng gobyerno nakakasakop sa pagpapautang. Kaya lang ho, hindi ho talaga titigil yung mga gago na yan. Puro walang yayan eh. Di po ba? Basta yan, gumawa na ng kawalang yan, dire-diretso kawalang yan yan. Tayo na ho, mismo sa sarili natin, no? Alamin natin kung kaya ba natin talagang bayaran, kaya ba natin yung pangharas nitong mga to. I-assess ho muna natin sarili natin bago tayo gumawa ng aksyon. Okay? Nasa atin po ang sakasagutan yan. Kasi yung mga gumagawa ng kawalangyaan, talagang dire-diretso kawalangyaan po yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.